Yahuwa Aba, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Pakimasdan po ang iyong mga anak mula po sa iba't ibang dako ng mundo na sumasamba sa pagtitipong ito. Ikaw pong hanap ng aming kaluluwa. Nauuhaw kami sa iyong karanasan. Magpakaranas ka po sa aming pagsamba para lalong tumibay ang iyong mga anak. Marami kaming dalahin sa buhay. Pagka ikaw po ang aming nadadama, lumalakas kami. Nasasabi namin sa aming sarili, magtatagumpay kami anuman ang aming masagupa. Pakipatawad sa lahat ng aming pagkukulang. Sana po lahat kami makalapit sa iyo ngayon at makatanggap ng iyong mga biyaya. Panginoong Yahushua, ikaw ang aming kailangan sa aming gagawing pag-aaral. Nawa ikaw po ang aming madinig, nagsasalita, nagtuturo sa aming isip at sa aming puso para kami po lalong maging matibay sa pananampalataya at sa aming pag-asa ng buhay na walang hanggan. Pakibasbasan ng iyong mga anak, iligtas sa lahat ng kapahamakan, basbasan po ng aming kabuhayan, at pakitanggap muli ang handog, mga abuli ng iyong mga anak, upang sa iyong mga basbas, patuloy po kaming makapagtutupad sa kaganapan ng aming paglilingkod sa iyo. Sumasampalataya kami, Ama, dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat na dahil tayo po ay muling nakapagtitipon upang isagawa ang tunay na pagsamba kay Yahuwah at sa kanyang bugtong na anak na si Yahushua HaMashiach. Mga kapatid, tayo ay nagpapasalamat dahil tinubos tayo ng dugo ng ating tagapagligtas at dahil po sa pagtubos ng Panginoong Yahushua, tayo po ay naging banal, tayo po ay naging dapat sa paningin ng Ama. Kaya tayo ay makalalapit sa Kanya at makatanggap ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ay biyaya, hindi po dahil sa ating mga ginawa, kundi dahil po sa ginawa ng ating tagapagligtas. Kaya sa muling pagparito ng ating Panginoong Yahushua, lahat po tayo ay tatanggap ng Kanyang gantimpala. Subalit, alam natin, wala pa rito ang ating Panginoong Yahushua. Tayo po ay naghihintay pa lamang. Sa ating pong paghihintay, merong inaasahan si Yahuwah Aba at si Yahushua HaMashiach na paraan ng ating pamumuhay. Ano pong pananagutan ng lahat ng mga tao na kabilang na sa sambahayan o pamilya ng Diyos. Magsimula po tayo sa ating pag-aaral sa unang Pedro 1:15 hanggang 16. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Ano po ang ating pananagutan? Dahil tayo ay kasama na o napabilang sa sambahayan ni Yahuwah Aba, dapat tayo ay maging katulad niya na banal. Paano ba tayo naging kasama sa sambahayan ng Diyos?
dahil po sa pagtawag niya. Tinawag niya tayo para magkaroon ng kasunduan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang bugtong na anak. Dahil dito, meron din tayong pananagutan. Tayo po'y dapat magpakabanal sa lahat ng ating ginagawa sapagkat si Yahuwah ay banal. Gaano kabanal si Yahuwah Aba? Ano ang halaga ng katangian ni Yahuwah bilang banal na Diyos? Dito po sa Isaiah 6:2-3, may mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya, ang bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa kanilang muka, ang 2 ay nakatakip sa kanilang paa, at 2 ang ginagamit nila sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa, banal, banal, banal si Yahuwah na makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Ang binasa po natin ay pangitain ni Isaias. Si Isaias, isang propeta ng Diyos. Sa ating sukatan, siya po ay banal. Nung nakita niya si Yahuwah Aba, nakaupo sa kanyang trono, pinapaligiran ng mga serafim o mga anghel. Ano ang mga sinasabi ng mga serafim? Banal, banal, banal si Yahuwah. Napansin po ninyo, 3 beses binanggit yung katangian ng Diyos na siya ay banal. Hindi 1 beses lang, hindi 2 beses lang, kundi 3 beses. Si Yahuwah ay banal, banal, at banal. Sa Ebreo po kasi, pagka binanggit yung termino ng 3 beses, ibig sabihin ito po'y pinaka matindi sa makatwid sa mga katangian ni Yahuwah Aba. At alam natin, marami po siyang mga katangian. Pero pinakahigit na katangian niya ay ang kanyang pagiging banal. Kaya sa ating ginagawang paglilingkod, sa ginagawa nating pagsamba, sa ginagawa nating paglapit kay Yahuwah, dapat isipin natin, hindi po tayo lumalapit kung kanino man. Lumalapit po tayo sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at siya po ay banal, banal, at banal. E ano po bang kahulugan ng salitang banal? Sapagkat hinihingi ng Diyos na kung paano siya banal, dapat tayo po ay maging banal din. Yung salitang banal galing po sa Ebreong kadash, ng kahulugan po ay to set apart o kaya pagbubukod o kaya to consecrate. Ito po ay dedication. Sa makatwid pagka binanggit po yung terminong Hebrew na kadash, holiness, ang kahulugan nun ay yung pagbubukod ng ating buhay para maging iba tayo, distinct. Sapagkat tayo po ay dapat ay kay Yahuwah at kay Yahusha. Hindi na po tayo sa mundo. Kaya nga tayo tinawag ni Yahuwah para magkaroon ng pakikisama kay Yahusha. Sa ganung paraan, tayo po'y makakalapit kanino? Kay Yahuwah. Ngayong nakalapit tayo kay Yahuwah at kabilang tayo sa sambahayan ng Diyos, dapat iba tayo doon po sa mundo. Yung mundo, meron silang sariling takbo. Meron silang sariling mga gawain. Meron silang sariling mga standard. Pero tayo, dahil binukod tayo mula sa mundo at nilagay tayo kay Yahuwah sa pamamagitan ni Yahusha, meron din po tayong sariling kultura. Yung kultura na yon ay tinatawag na kabanalan. Kaya kung tayo po kabilang sa Diyos, tungkulin at pananagutan natin na mamuhay sa kabanalan. Pero paano ba yon? Paano po tayo mamumuhay sa kabanalan habang tayo po ay naghihintay sa pagparito muli ng ating Panginoong Yahshua? Dito po sa unang Pedro 1:13-15, kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Yahushua Kristo. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padala sa masasamang hilig ninyong noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Habang tayo po ay naghihintay sa pagparito muli ng ating Panginoon Yahusha at tayo po ay gustong-gusto na natin mangyari yon. Kaya nga sa tuwing lumilipas ang isang araw, lumilipas ang isang linggo, ang ating pinakahahanap ay yung araw na pagparito muli ng Panginoong Yahusha. Araw-araw sinasabi natin sa ating sarili, could this be the day that Yahusha returns? Sapagkat kapag bumalik na ang Panginoon Yahusha, dala-dala niya ang kanyang pagpapala sa lahat
ng kanyang mga lingkod. Habang tayo naghihintay, ang sabi naman ni Apostol Pedro, dapat tayo ay maging handa na gawin ang kanyang kalooban. Kasi tayo nasa sambahayan na ng Diyos. Kaya yung gagawin natin, hindi kalooban ng mundo, kundi yung kagustuhan nino ni Yahuwah. Ano po ba ang kagustuhan ni Yahuwah Aba? Nakasulat po yun. Ang tawag diyan, mga kautusan ni Yahuwah. Meron po tayong alam na 10 mga utos. Mahalaga po ba ang 10 utos ng Diyos? Opo, napakahalaga ng 10 utos ng Diyos sapagkat yun ang standard ng kabanalan. Kaya nga kapag tayo po ay huhukuman o kaya tayo po ay puhusgahan, anong gagamitin ng Diyos? Yung kanyang 10 utos. Sapagkat yung definition ng kasalanan ay hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya kung gusto natin maging banal sa ating pamumuhay, ang isang dapat natin gawin ay sundin ang kanyang 10 utos, sundin ang kanyang kautusan na ang pinakailalim o pundasyon ay ang pag-ibig kay Yahuwah at pag-ibig kanino? Sa ating kapwa tao. Yun po ang dapat na maging focus natin. Hindi po yung sariling kagustuhan, hindi po yung hilig ng sanlibutan, kundi ang hilig ng Diyos, ang ating pong, ang kanyang pong 10 utos. Ano pa ang dapat makita sa atin para masabi natin tayo po'y namumuhay sa kabanalan? Dito po naman, sa Roma 12:1-2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Itong karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ano pa ang isang katangian ng lingkod ng Diyos na nabubuhay sa kabanalan? Sabi po sa Biblia, hindi po sila nakikiayon o nakikigaya sa masamang takbo ng sanlibutan o mundong ito. Ang sanlibutan po kasi meron silang sariling kultura. Natural sa isang tao na nabubuhay sa isang kultura na mabuhay ayon po sa kulturang iyon. Ang nakalulungkot at masama, tayo po ay madaling maimpluwensyahan ng mundo. Totoo, hindi. Yun po kasi ang default condition ng tao kapag wala pong kapangyarihan ng Diyos na umiiral sa kanyang puso, hindi niya magagawa na mabuhay ayon sa kabanalan. Ang magagawa lang niya ay mabuhay ayon sa takbo ng mundo. Subalit tayo na tumanggap ng banal na espiritu, meron po tayong kakayahan. Kaya piliin natin, sadyain natin, on purpose, gawin natin, hindi yung kalooban ng mundo, kundi yung kalooban ng Diyos. Kaya wag po tayong magpa-impluensya sa masamang kultura, kundi sa kultura ng Diyos. Yan po ay ang kabanalan. Ano pa ang isang katangian ng isang lingkod ng Diyos na namumuhay sa kabanalan? Dito po sa Awit 29:2, ibigay ninyo kay Yahuwah ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin si Yahuwah sa kagandahan ng kabanalan. Ano pang isang katangian ng lingkod ng Diyos na nabubuhay sa kabanalan? Siya po ay sumasamba kay Yahuwah sa pamamagitan ni Yahusha, at hindi lang siya sumasamba, ginagawa niya ito sa kagandahan ng kabanalan. Kasi hindi lang po dapat tayo sumamba para lang masabi natin ako ay nakadalo ng pagsamba. Meron po kasing pagkakaiba doon po sa sabi na ako ay sumamba at ako ay nakadalo ng pagsamba. Marami, lahat tayo dadalo ng pagsamba. Pero hindi lahat ng dumadalo ng pagsamba ay talagang nakasamba. Sino po sa mata o tingin ng Diyos ang tunay na nakasamba sa Kanya? Yun pong sumamba na may kagandahan ng kabanalan. Ano po ba yung pagsamba na meron pong kagandahan ng kabanalan? Dito po sa Hebreo 12:28-29, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraan kalugod-lugod sa Kanya.
may paggalang at pagkatakot sapagkat tunay nga ng ating Diyos ay apoy na tumutupok. Ano po yung pagsamba na meron pong kabanalan na ito ngang hinahanap ng tunay na Diyos, yung pagsamba na kalugod-lugod sa Kanya. Hindi po yung pagsamba na ayon lang sa ating convenience. Yan po kasing iba, sumasamba nga, pero para lang masabi niya na nakasamba siya. Para lang masabi niya na presente siya sa pagsamba. Pero hindi po kalugod-lugod kanino? Sa Diyos. Pagsasamba tayo, huwag nating kalimutan, ang sinasamba natin ay banal na Diyos. Hindi po isang bato, hindi po isang Diyos-Diyusan. Ang sinasamba natin ay tunay na Diyos na lumalang ng lahat ng bagay at siya po ay banal. Kaya sa pagharap natin sa Diyos, kapag tayo sumasamba, paano natin dapat isagawa yon? Yung may paggalang at meron pong pagkatakot. Ganyan po ba ang ating pagsamba? Kasi kung tayo po'y sumasamba na may pagkatakot, may paggalang, dapat maayos yung ating ginagawang pagsamba. May kaayusan. Sapagkat yung pagsamba, meron pong kabanalan, meron pong kaayusan. Ganyan ba ang ating pagtitipon? Kasi kung tayo sumasamba na may kabanalan, maayos. Di po ba? Yung suot natin, hindi kung ano lang ang nakasuot. Hindi naka-short pants. O kaya nakasando. Tapos makikinig sa pagsamba. Kasi tayo po ay karamihan online ang ating pagsamba, kaya nandoon po yung temptation na kahit anong susuot natin, tapos tayo ay sasamba. O kaya yung ating posture, baka tayo nakahiga sa kama, tapos tayo ay sasamba. O kaya tayo po ay nanonood ng TV habang tayo ay sumasamba. O kaya nag-i-internet, naka-cellphone habang sumasamba. O kaya kumakain habang sumasamba. Hindi po yun mabuti. Sapagkat wala po yun sa kabanalan Wala po yun sa ayos. At talapastanganan yung kanino? Sa Diyos. Isipin niyo po, sasamba nga, pero nagkasala sa pagsamba. At huwag natin tutulugan yung pagsamba. Dapat nakikinig tayo sa ginagawa o sa tinuturo ng mga salita ng Diyos. At tayo po'y nakikiusap. Kanino? Sa Diyos. Sapagkat kung tayo po ay sasamba, gawin natin na may paggalang at mayroon pong pagkatakot. Kaya ano po ang tatlong paraan para masabi natin tayo po'y namumuhay sa kabanalan? Number 1, sumunod tayo sa lahat ng kautusan ni Yahweh at ni Yahushua. Kaya kinakailangan magbasa tayo at kabisaduhin natin ang mga salita ng Diyos. Number 1 po yun. Number 2, mabuhay tayo ng hindi ayon sa masamang takbo ng sanlibutan. Kaya hindi porke ginagawa ng karamihan, masasabihin natin ito'y tama. Kasi kahit lahat ng buong sanlibutan gawin ang masama, hindi po yun papaboran ni Yahweh Abba. Alamin natin kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. At number 3, sumamba tayo kay Yahweh at Yahushua sa kagandahan ng kabanalan na may paggalang at pagkatakot. Kaya kag susundin natin ito, masasabi natin sa ating sarili habang tayo ay naghihintay sa pagparito muli ni Yahushua HaMashiach, tayo po ay nabubuhay sa kabanalan. Ano po yung kapalaran kapag tayo ay nabuhay sa kabanalan? Kasi iniisip ng iba, yung mga taong banal, para sa tingin ng marami, yung buhay niya malungkot, yung buhay niya boring, hindi po siya nagtatagumpay, pero kabaligtaran ang mahahanap natin sa Biblia. Ayon sa Biblia, kapag tayo po ay mabubuhay sa kabanalan, sumusunod sa utos ng Diyos, hindi nakikisama sa masamang takbo ng sanlibutan at sumasamba ng may kabanalan. Kapag ito ang ating gagawin, ano po ang ating bahasahan? Pakinggan po natin sa Isaiah 48:17-18, ganito ang sabi ng banal na Diyos ng Israel, ni Yahweh, na sa iyo'y tumubos. Ako ang iyong Diyos na si Yahweh. Tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Papatnubayan kita sa daan ng dapat mong lakaran. Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapalasan ay dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong
sa dalampasigan. Ano po ang isang bunga kapag tayo po ay nabubuhay sa kabanalan, sa paraan sumusunod tayo sa lahat ng utos ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, tayo po ay magtatagumpay, tayo po ay pagpapalain. Kaya nga bago pumasok sa lupaing pangako ang Israel, ano po munang binigay ng Diyos? Ang binigay niya ang kanyang mga utos, di ba? Ang binigay niya yung kanyang mga kapistahan, yung Sabat, sapagkat ang pinakasusi para magtagumpay sa lupaing pangako ay ang pagsunod sa kanyang utos. Kaya yun ang kanyang sinabi. Ano po ang aplikable sa atin ngayon? Ganon din. Bago pa tayo pumasok doon po sa kaharian ng Diyos sa langit, dapat ngayon pa lang, pinubuhay natin ang utos ng Diyos. Ano ang ating maaasahan? Ano ang ating mararanasan? Ang sabi ng Diyos, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Siguro kung atin pong titingnan o kaya pakikiramdaman ang tinig ng Diyos habang sinasabi niya ito ng puno ng pag-ibig Di ba? Kumbaga sa isang magulang sa kanyang mga anak, sana sinunod niyo ito. Ito sana ang pagpapalang tatanggapin ninyo Gusto ng Diyos pagpalain ang Israel. Bakit? Mahal ng Diyos ang Israel. Gusto ng Diyos pagpalain tayo. Mahal tayo ng Diyos. Pero para tayo pagpalain, ang hinihingi ng Diyos, dapat tayo sumunod sa Kanya. Anong oring pagpapala? Tagumpay na sunod-sunod. Iyan po ang maaasahan ng isang tunay na lingkod ng Diyos na nabubuhay sa kabanalan. Ano pong kasama sa tagumpay na ito? Pakinggan po natin sa awit 128:1-4, mapalad ang bawat tao na kay Yahuwah ay may takot. Ang maalab na naisay sumunod sa kanyang utos, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya't maunlad ang pamumuhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang upas na magbunga at bagong tanim na ulibo sa may hapag ang anak niya. Ang sino mang kung si Yahuwah buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Ano pong kasama? Sa tagumpay na sunod-sunod na mararanasan ng mga lingkod ng Diyos na banal at tapat sa Kanya, ayon po sa ating binasa, siya po ay magiging mapalad, maligaya, at maunlad sa pamumuhay. Hindi po ba ito ang ating gusto? Ito pong gusto ng bawat pamilya, ng bawat tao sa sanlibutan. Kaya tingnan niyo po ang mga tao, anong kanilang pinagsisikapan? Mag-aral na mabuti, sapagkat iniisip nila kapag nakapagtapos sila ng kolehiyo, magkakaroon ng magandang trabaho, magkakaroon ng pamilya, tapos maligaya ang kanilang samahan. Hindi po ba ito ang gusto nating lahat? Pero itong tanong, ito po ba'y nasasaksihan natin sa karamihan ng mga tao sa mundo? Hindi po Marami hindi nakapagtatapos. Marami nagkolehiyo nga pero wala namang trabaho. Marami may trabaho, matagumpay. Pero yung kanilang pamilya ay broken family naman. Kaya nagdi-divorce, yung mag-asawa, di ba? Yung kanilang mga anak, rebelde, yung kanilang mga relasyon ay hindi nagbubunga ng kapayapaan. Ibig sabihin, kahit matagumpay sila materially, yung kanilang buhay spiritually, yung kanilang emotional life naman, ay nakalulungkot. Ibig sabihin, hindi po sila tunay na mapalad. Hindi po nila natanggap yung tinatawag nating shalom, yung tunay na kapalaran mula kanino? Sa Diyos. Bakit po hindi po ito makuha? Sapagkat hindi po sila nabubuhay sa kabanalan. Huwag natin kakalimutan mga kapatid. Kung gusto natin magkaroon ng kaligayahan sa mundo, ang pinakasusi, ano po? Kabanalan. Kasi kapag pinursu natin, pagka hinanap natin, sinikap natin na kunin yung tinatawag na kasiyahan sa buhay, yung happiness, hindi po natin mahahanap yon. Mahahanap lang natin yung kasiyahan kapag tayo nabubuhay sa kabanalan. Sapagkat kung tayo nabubuhay sa kabanalan, yun pong kasiyahan, yun ang kasunod Yun ang bunga ng kabanalan. Mapalad, masaya, nararanasan ng shalom kapag ang isang tao ay banal. Sa makatwi talagang mapalad ang banal na lingkod ng Diyos. Ano pa?
ang maaasahan ng isang Diyos na banal. Dito po sa ikalawang Korinto, 6:16 hanggang 18, hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa isang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay. Kaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako't mamumuhay sa aking piling, sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging mga taong sakop ko. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang itinuturing na marumi at tatanggapin ko kayo. At ako'y magiging ama ninyo at kayo'y namay magiging mga anak ko. Ako si Yahweh na makapangyarihan ang nagsasabi nito. Ano pang isang kapalaran ng mga nabubuhay sa kabanalan? Ayon po kay Apostol Pablo, ang pinagagawa sa atin, lumayo at humiwalay sa mga marumi at sa mga itinuturing na kasamaan. Ibig sabihin, dapat binubukod natin ang ating buhay. Hindi po yung kung ano yung masama, doon tayo sumasama. Humihiwalay tayo sa kasamaan. Yun ang pinaka-definisyon ng banal, pagbubukod. Hindi tayo sumasama sa takbo ng sanlibutan. Kapag ginawa natin ito, anong sabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, mananahan ako at mamumuhay sa kanilang piling. Hindi po ba napakasarap ang pakiramdam? Kapag nararamdaman natin, kasama natin, at kapiling natin ang Diyos. Kasi kapag kapiling natin at kasama natin ang Diyos, ano man ang mangyari, payapa tayo eh. Kaya nga, kung papansinin po ninyo, ibang-iba yung naging karanasan ni Apostol Pablo at yung karanasan ni Solomon. Si Solomon, siya po ba'y naging matagumpay? Materially. Bakit? Sapagkat naging mayaman, naging marunong, naging sikat, sapagkat hinahangaan siya ng ng lahat ng mga hari ng mundo. Sila'y naglalakbay pa nga para lang makipag-usap sa kanya. Lahat ng kanyang mahilig ginawa niya sapagkat meron siyang pera. Mayaman si Solomon. Pero sa buhay niya, hindi po siya naging malapit kanino? Sa Diyos. Hindi po siya sinasamahan ng Diyos. Humiwalay ang Diyos sa kanya at naging malungkot siya kahit taglay niya ang lahat ng iyon. Kaya nga sumulat siya sa Ecclesiastes, sa bandang huli ng kanyang buhay, na-realize niya, yun palang pinaka-essential ng buhay ng tao, pinaka-purpose ng buhay ng tao, hindi po para maging mayaman, hindi po para maging marunong, kundi para magkaroon ng relasyon kanino? Sa Diyos, para sumamba sa Diyos. Itong natutunan ni Pablo. Paano siya namatay? Si Pablo namatay. Most of the time, siya po ay inuusig nung siya ay naging Kristiyano. Kaya nga, nandun siya sa tinatawag nating bilangguan. Pero ano ang kanyang naranasan? Yung kaligayahan, yung kapayapaan, yung shalom. Bakit? Sapagkat maganda ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Mga kapatid, kung tayo po hihiwalay sa mundo, tayo po uusigin. Pero sa kabila ng pag-uusig na yun, kasama naman natin ang tunay na Diyos. Mas pipiliin natin yon. Ano pa? Ang isang kapalaran ng isang lingkod ng Diyos na nabubuhay sa kabanalan. Dito po sa Timoteo 2:20 hanggang 21, datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri. Pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Si Apostol Pablo, tinulad yung mga maliligtas, yung mga sumasampalataya kay Yahushua, tinubos ang kanyang dugo sa isang malaking bahay. Sapagkat sa isang malaking bahay, sama-sama ang mga tunay na maglilingkod. Kaya tayo kabilang sa sambahayan ng Diyos. Sa sambahayan ng Diyos o kaya sa isang bahay, maraming iba't ibang kasangkapan. Meron pong sisidlang na ginto o na pila. Meron naman, nasa loob din ng bahay, pero sisidlang kahoy at lupa. Kayo po mga kapatid, ano pong pipiliin ninyo? Saan po ninyo gusto kayong itulad ng Diyos? Hindi po ba sasabihin natin, gusto ko po maging sisidlang ginto at pilak? Bakit? Sapagkat kapag tayo tinulad sa sisidlang ginto at pilak
Ang ibig sabihin, tayo po ay gagamitin sapagkat marapat gamitin ng may-ari kung gusto po natin maging kasangkapan ni Yahweh, kasangkapan ni Yahushua, at gumawa ng mabuti para sa kaharian. Dapat tayo po ay nagpapakabanal. Kasi kung tayo po ay hindi banal sa ating pamumuhay, paano po tayo magkakaroon ng bisa sa mga tao ng sanlibutan? Kung gusto natin tayo po ay magtagumpay sa ating mga gawain, magtagumpay sa lahat ng ating ginagawa, dapat tayo ay magpakabanal. Ano pa ang isang gantimpala o isang malaking kapalaran ng mga lingkod ng Diyos na nabubuhay sa kabanalan? Hebreo 12:14. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita si Yahweh kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Ano pang isang kapalaran ng tunay na lingkod ng Diyos na nabubuhay sa kabanalan? Ayon po kay Apostol Pablo, yung mga nagsisikap sa pagpapakabanal, sila pong makakakita kanino? Kay Yahweh. Ibig sabihin, bagamat tayo po'y tinubos ni Yahweh at ni Yahushua at sinira yung pader na humihiwalay sa holy place at most holy place, bagamat tayo binigyan ng open way para magkaroon ng relasyon kay Yahweh Abba, hindi po lahat ay nakakakita kay Yahweh. Bakit? Sapagkat hindi po lahat nagpapakabanal. Hindi po lahat nabubuhay ng merong kabanalan. Kaya kung gusto natin makita si Yahweh, kung gusto natin maramdaman ang kanyang presensya sa pagsamba, napakahalaga po mga kapatid na tayo po'y nabubuhay sa kabanalan. Kaya hindi po katakataka, meron po mga iba sumasamanga, pero parang wala silang nadadama. Meron naman sumasamba, punong-puno ng inspirasyon, punong-puno ng biyaya, sapagkat kapag kahaharap sila kay Yahweh, sila po ay binibigyan ng pagkakataon magkaroon ng experience kay Yahweh para lalo po silang lumakas. Sino po ang makakakita kay Yahweh? At ano ang ibig sabihin nun? Pakinggan po natin ang awit 15:1-2. Yahweh, sino ang maaaring tumira sa inyong templo? Sino ang karapat-dapat na tumira sa inyong banal na bundok? Sumagot si Yahweh, ang taong namumuhay ng tama, walang kapintasan at taus-pusong nagsasabi ng katotohanan. Dito po binanggit ng banal na kasulatan ang katangian ng isang lingkod ng Diyos na makadadama ng kanyang presensya. Ayon po sa sumulat ng awit, sila po ay karapat-dapat tumira sa banal na bundok. Alam po natin yung banal na bundok na tinutukoy, yung Sinai. Doon po sa Sinai, nung nakarating si Moises po doon, ano po ang nangyari? Naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Nagpakita ang ating Panginoong Diyos. Sa panahon naman ni David, yung pong bundok na tinatawag na Sion, doon po pumupunta ang mga tao para maranasan ng Diyos doon po sa templo o kaya sa tabernakulo. Kaya yung bundok, sumisimbolo po yun doon po sa presensya ng Diyos. Hindi po lahat po kasi ng sumasamba nakatatanggap ng presensya ng Diyos. Pero sino ang makatitira sa templo? Sino ang makatitira sa banal na bundok? Ayon po sa ating binasa, yung pong taong namumuhay ng tama. Ibig sabihin, nagpapakabanal sa kanilang pamumuhay. Kapag tayo po pinayagan ng Diyos na tumira sa kanyang templo, sa kanyang tabernakulo, sa kanyang bundok, ano po ang ating mararanasan? Ito po sa awit 4-6, mapalad ang taong pinili nyo at inanyayahang manirahan sa inyong templo. Lubos kaming magagalak sa mga kabutihang nasa inyong tahanan, ang inyong banal na templo. O Diyos na aming tagapagligtas, tinugon niyo ang aming mga dalangin sa pamamagitan ng inyong kamanghamanghang pagliligtas sa amin. Kayo ang pag-asa ng tao sa lahat ng lupain at maging ng manlalayag sa malawak na dagat. Itinatag niyo ang mga bundok sa pamamagitan ng inyong lakas. Tunay ngang kayo'y makapangyarihan.
Kapag tayo po ay inanyayahan ng Diyos na lumapit sa Kanya at makaranas tayo ng Kanyang presensya, ano po ang ating mararanasan? Ayon po sa ating binasa, tutugunin niya ang ating mga padalangin at ating mga dalangin. Lahat po tayo meron pong padalangin. Kung tayo po'y umaasa kay Yahweh, kung tayo po'y umaasa kay Yahushua, ang unang ginagawa natin sa bawat suliranin na atin pong nararama sa buhay na ito, nilalapit natin sa Diyos. Tayo po'y nagpapakababa at tayo po'y lumalapit kay Yahweh at nagmamakaawa. Yahweh, marami po akong problema. Meron po akong sakit. Ang ilan, merong sakit na ayon sa mga doktor ay hindi na po maaaring magamot. Subalit, ang pag-asa ng isang tunay na lingkod ng Diyos ay si Yahuwah at si Yahushua. At ang pag-asa para tayo, lahat ng problema ang dala natin, malunasan ay ang pagsamba natin kay Yahuwah. Pero sino po ang sasamba kay Yahuwah ay makatatanggap ng kanyang milagro. Ayon po sa ating binasa, sa mga inanyayahan ni Yahuwah, sapagkat malinis ang kanilang puso, malinis ang kanilang pamumuhay. Yung mga inanyayahan ng Diyos ay didinggin ang kanilang dalangin sa pamamagitan ng kamanghamanghang pagliligtas niya. Mga kapatid, kung gusto po natin makaranas ng milagro ng Diyos, ng himala ng Diyos, napakahalaga na tayo po ay nabubuhay sa kabanalan. Pero paano kapag tayo po ay nagkakasala? Lahat naman tayo ay nagkakasala. Lahat naman tayo ay nagkukulang. Kung tayo po ay naghahanap, kung tayo po ay ginagawa natin ang paraan para tayo maging banal, kinakailangan tayo po ay matutong magsisi at manumbalik kay Yahweh. Ang tawag nga po dyan ay Teshuvah. Dapat araw-araw hinahanap natin si Yahweh. Araw-araw tayo po ay nagsisiyasat sa ating sarili at agad nanunumbalik sa Kanya. Kapag ganito po tayo, ano pong ating maasahan? Pakinggan po natin ang huling mga talata na ating pong pag-aaralan sa Isaiah 57:15-19. Ito pa ang sinasabi ng kataas-taasang Diyos, ang banal na Diyos na nabubuhay magpakilanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar, pero nakatira rin akong kasama ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi para sila'y palakasin ko. Ang totoo, hindi ko kayo kakalabanin o uusigin habang panahon. Dahil kung gagawin ko ito, mamamatay ang mga taong nilikha ko. Nagalit ako dahil sa kasalanan at kasakiman ng Israel. Kaya pinarusahan ko sila at itinakwil. Pero patuloy pa rin pa rin sila sa kanilang kasalanan. Nakita ko ang kanilang pag-uugali, pero paghagalingin ko sila, papatnubayan ko sila, at aaliwin ang mga nalulungkot sa kanila. At dahil dito, magpupuri sila sa akin. Ilalagay ko sila sa magandang kalagayan, sa malayo man o nasa malapit. Paghagalingin ko sila. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Di po ba napakaganda ang paanyaya ni Yahweh Aba sa atin? Alam ng Diyos bilang tao, gaya ng Israel noon, na matigas ang ulo, tayo rin sa panahon ngayon. Kung minsan matigas din ang ating ulo, kung minsan tayo ay lumalayo sa halip na lumapit sa Diyos. Alam yun ng Diyos. Subalit, meron siyang paanyaya. Ano po yun? Tayo po'y lumapit sa Kanya sa paraan tayo po ay magsisi at manumbalik. Kapag ginawa natin ito, ano pong ating maaasahan? Sabi ni Yahweh, nakatira ako sa mataas at banal na lugar. Pero nakatira rin akong kasama ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi. Bakit? Para tayo palakasin niya. Sapagkat ang Diyos, kung siya ang ating Ama, kapag tayo nagkasala, tayo po'y papaluin, didisiplinahin. Sa disiplina ng Diyos, manghihina tayo. Tayo po'y magkakasakit kung minsan. Magkakaroon tayo ng iba't ibang suliranin sa buhay. Pero kapag tayo nanumbalik kay Yahweh, anong gagawin niya? Ang sabi, tayo po'y palalakasin niya. Ano pa?
pagagalingin tayo at papatnubayan. At kung tayo po ay nalulungkot, aaliwin tayo ni Yahweh. Kaya anuman ang ating suliranin, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Kapag ka tayo dumaraan sa pagsubok, o kaya kapag ka tayo pinaparusahan ni Yahweh, iisa lang ang dapat na maging tugon natin. Magpakumbaba tayo at manumbalik kay Yahweh. Anuman ang mangyari, sumamba tayo sa Kanya at hingin natin ang ating pangangailangan. Sapagkat si Yahweh, opo, banal si Yahweh, pero pag-ibig din si Yahweh. Agad nakahanda para magpala, para tumulong sa ating lahat. Ito pong kayang-kayang gawin niya. Ano man ang ating suliranin, ano man ang ating sakit, kahit ito'y imposible sa tao, walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Lahat magagawa ng ating makapangyarihang Yahweh Abba. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Yahweh Abba, banal ka po, makapangyarihan sa lahat, puspos ng pag-ibig at awa. Dahil po sa iyong awa, nandito kaming magkakapatid, nakalalapit sa iyo, bilang para sumamba, para din makatanggap ng mga biyayang kailangan namin. Ikaw po ang pinakadahilan kung bakit kami nandito sa pagsamba. Opo, Ama, mahirap kung minsan mabuhay sa daigdig na ito. Maraming pag-uusig, nandyan ang kahirapan, nandyan din ang mga mabibigat na karamdaman. Ama, di namin alam bakit ito'y nangyayari. Ang alam namin, meron kaming patutunguhan, meron kaming kaligtasan. Hinihintay nga namin ito, Ama, sapagkat alam namin, pagka narinig namin ang huling trompeta, magkakaroon ng pagbabago ang aming katawan. Kami po'y makakapiling mo sa pamamagitan ng iyong anak, at ito po'y magiging magpakailanman. Habang naghihintay kami, marami po kaming dalahin. Sa ganitong pagtitipon, nilalapit namin ito sa iyo. Maawa ka po sa iyong mga anak. Kung pinarurusahan mo po kami, maawa kang ituro sa aming mga isip, ang aming mga pagkakasala, at akitin po kami sa ganap na pagsisisi. Makapanumbalik po kami sa iyo. Kung kami man dumaraan sa pagsubok, tanggap namin ito, Ama, sapagkat mahal na mahal ka namin. Ikaw ang tutulong sa iyong mga lingkod. Maligaya kami sa tuwing nararanasan ka namin sa pagsamang ito. Maawa kang ibuhos ang iyong kapangyarihan. Maramdaman ka namin ngayon, sapagkat ang ilan nalulungkot, ang ilan hirap na. Ikaw ang aming pag-asa. Magpakaranas ka po sa iyong mga anak. Panginoong Yahushua, magalang kaming lumalapit sa iyo. Dinig mo ang aming mga panalangin, mga personal na aming kahilingan. Ikaw nang bahala, sapagkat ikaw ang aming tagapamagitan. Ikaw ang aming tagapagligtas. Salamat ng marami sa iyong sakripisyo. Nakahanda rin po kami magdusa sa lahat ng bagay. Alang-alang po sa iyo. Tulungan po ang bawat hinirang mo ngayon. Kasangkapanin mo kami sa mabubuting gawain, at akitin po kami turuan at tulungan sa pamumuhay na may kabanalan. Ama, sumasampalataya kami, binasbasan mong bawat sambahayan. Lahat ng may sakit, pinagagaling mo na. Sapagkat walang imposible sa iyo, Ama, makapangyarihan ka po sa lahat. Ito po ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahweh Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng Banal na Espiritu
ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po. Next week ay meron po tayong isasagawang Children's Ministry Class. Friday po, 8:30 p.m. At Saturday po, November 8, 11:30 a.m. Ito po ay pagkatapos ng ating mga pagsamba. Kung meron po kayong mga anak na nasa angkop na edad, ay sana po maisama natin sa the Children's Ministry Class. At ang ating pong 5th anniversary special worship service ay para po sa December 13. Tayo po ay nagpapasalamat kay Yahuwah at kay Yahushua sapagkat tayo po ay nakapagpapatuloy sa ginagawang paglilingkod sa loob ng pulungang ito na Assembly of Yahushua. Meron po tayong pagsamba December 13 sa Southern California po ito gagawin in person. Kung hindi po kayo makadadalo in person, pwede po kayong sumama sa pamamagitan ng Zoom at Facebook Live at YouTube din. 3 p.m. Pacific Standard Time. Pero kung gusto po ninyong makasama in person, sabihin niyo po sa amin para masabi po namin sa inyo yung venue ng address ng venue kung saan po ito gaganapin. Matatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.